Kumusta mga kanaisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagad na pinakulong na kabaret. Grabe, PBBM, ginulat. Naiyak si Amy, bumaliktad na sa Duterte, kakapasok lang. So, yan yung panonorin natin ngayon para bibigyan natin to ng reaction. And then, iyon, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Agad na pamagat ng video ito, pinakulong na kabaret. Grabe, PBBM, ginulat na iyak si Amy, bumaliktad na sa Duterte, kakapasok lang. So tingnan natin kung nakapaloob sa video to, and then kayo na lang bahalang humusga. So again, Boss Balita TV, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Grabe nagsalita na si PBBM, naiyak si Senator Amy Marcos, nagulat si VP Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating sobrang nakakagulat na balita, grabe nagsalita na si PBBM, naiyak si Senator Amy Marcos, nagulat si VP Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, traidor na kapatid si Amy Marcos, gumawa kasi siya ng batas na pwedeng makulong ang kapatid niya pag meron nakulong na naman sa Duterte. Grabe si PBBM, nagsalita na, naiyak si Senator Amy Marcos, nagulat si VP Sara Duterte. Tara, panoorin natin. Meron pong final na bill si Senator Amy Marcos, Senate Bill number 557 or the President Rodrigo Roa Duterte bill, which penalizes and criminalizes extraordinary. The Rodrigo Duterte Roa Bill. Oh my goodness, Senator Amy. The Duterte Bill. Sana all. Sana all may Duterte Bill. Tapos, ang reason naman nung taong yun na ginawa ng bill is dahil sa crime against humanity sa mga kababayan nating Pilipino na idinaan sa extrajudicial killing. Iba yun, iba yun. Ibang pagkapanatik na yun, par. Iba na yun. Grabe. Duterte Bill. Grabe, ano. So, sana yung mga bagong tubo ba, search din nila na, uy, ano tong Duterte Bill na to. So, dapat tingnan din nila na, ano bang pinaka-main reason talaga nito? Kaya naman pala, meron naman pala siyang ano, sa crime against humanity. Kaya siya dinala dun sa daig. Diba? Grabe yun. Grabe. Condition, sabi po niya, what happened to President Duterte should never happen again. Under this measure po kasi pinagbabawal na yung pag-imbestiga, pag-aresto, pag-detain, and pag-transfer ng any individual po to other countries or any international court kung walang consent and kung walang local warrant. What do you think about this? Final naman nila na bill yan eh. So pagdedebatihan nila yan sa Senate. Actually, I'm quite intrigued kung paano nila pag-uusapan yan dun sa Senate. Tama naman. Gusto kong abangan. Same. Tingnan natin kung paano yung tulay niyan, yung bill na yan. Kasi parang nakaka-intrigue. na parang nakaka-intriga talaga. Like, grabe talaga Senator Amy. Ibang klase talaga yung pagka... ewan ko kung anong term ba dapat gamitin dyan. Diba? Sip-sip ba yan or hindi? Comment down below. Tao lang tayo na... Di ba dapat hindi exclusive ang bill eh. Pero nagigets ko naman yung point niya, it shouldn't happen to anyone. So... aralin natin, panoorin natin, tingnan natin kung anong pagdedebatihan yan. I'm sure may engage yan yung 24 na senators natin, and I'm sure baka meron ding parallel dito sa House or meron ding bill contradicting the type of bill they're espousing in this. Siguro kapag maaprubahan yan or itatackle na nila yan sa Senado, sana naman is ang gawin nila is magbe-base pa rin sila sa sa kasalanan or sa bigat ng nagawa ng taong yan. Kasi pangit naman kung halimbawa ganyan, crime against humanity na nga yung kasalanan niya, di ba? Tapos syempre parang pinag-aaralan na ngayon kung babalik ba tayo sa ICC. Di ba? Tapos biglang may ganyan na may ganyan na batas para lang hindi maisunod yung ibang mga kasali diyan, like sila Senator Bato. Kasi for sure Senator Bato yung yung pinoprotektahan yan eh. Sige, kahit sabihin nila na hindi para kay Senator Bato yan. Pero syempre, ang pinakaunang makikinabang dyan, si Senator Bato. Diba? Huwag na tayong maglokohan para. Healthy yan. Healthy yung mga ganyan na debates. Chances of passing? A counterpart bill na may pasa rito sa Kamara. Hindi ko mape-predict. Sabi ko nga sa'yo, Marian, yung House ngayon eh, parang vibrant. Parang mayroon kang all walks of life. So,
it would be magandang abangan mga X number of days bago mag-start. And yun nga, pero sabi ko nga, may budget din na papasok. So, both houses will be very busy. Sir, dagdagan ko lang yung sa tanong ni Ate Villanesca. Doon sa sinabi ni spokes Ruth Castello, sinabi nga po niya, we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of money on a trial that is technically defective from the beginning. So tinawag din po niya defektibo itong impeachment case against VP Sara. Well, it's not defective as per my opinion. So, I guess you better reconsider her statements po. Pero syempre, normal naman na sasabihin niya yun. Again, millions and millions. How many millions? Kaya, saan sa makakatipid na banda? So, pag nasagot siguro yung mga tanong na ganun, baka makonvince ako dun sa argument niya. Sir, last na lang from my end. Kasi initially, dati po nung lumabas yung prime water probe na gustong imbestigahan po dito sa Kamara, sinabi na po ni VP Sara Duterte na politika lang yan. That was during nung tumatakbo pa po si now Senator Camille Villar. Now, yung Dolomite Beach naman, yung gusto pong imbestigahan, which is a project of former President Rodrigo Duterte. Your comment po doon sa mga magsasabi na, politika na naman to. Kapangyarihan kasi ng Politika naman talaga, par. Yung Politika naman talaga. Kasali naman talaga yung politika. It's just, parang nakakainis lang ding isipin na kapag sila yung umaatake sa mga kalaban nila or sila yung parang may iniimbestigahan or whatsoever. Inaano nila na, kapag sila yung may iniimbestigahan, wala. Ilulusot lang nila yan sa, ito yung tamang gawin di ba? Kasi unsolved to di ba? Kasi, halimbawa ganyan, kailangang daanan lahat. Tapos kapag sila na yung biktima or sila na yung iniimbestigahan, biglang pinupolitika. Bakit ba ayaw na ayaw yung pinupolitika kayo? Nasa politika naman kayo. Di ba? Natural lang ipolitika kayo kasi nasa politika kayo Tsaka hindi naman kayo mapupolitika kung wala kayong ginagawa Di ba? Pansin nyo ba si Vico Soto? Yan. Ano bang mga issue ni Vico Soto? Di ba sobrang bihira lang na yung kapwa politician niya yung bumabati ko sa kanya. Bakit? Kasi maganda yung yung mga pinaggagawa ni Vico Soto 'Di ba? May mga nangki-criticize lang, yun lang mga tao lang din na siguro hindi sila totally satisfied. Pero kung sasabihin mo na politician talaga, sobrang bihira lang par. Sadyang dito lang talaga yan sa Duterte Marcos na na parang war, something like that. Diba? Tapos parang nagugulat sila. Natural, meron kayong nagawa ng kapuna-puna Well, okay lang naman na punahin nyo rin yung administrasyon. Kasi karapatan nyo rin naman yan. Kaso lang, yung mga pagpuna nila, puro intriga yung mga binabato nila Tapos biglang babanat pa si Senator Bato na ganyan talaga yung Malacanang. May gagawin kapag sila naman yung nanguna, sila naman yung magaling sa mga ganyan. Di ba? Natin, yung oversight. So, yung politika naman na sinasabi niya, mula pa nung nagkahiwalay na, saka hindi na nagkaintindihan yung unity team, yun ang common na sagot, politika lang yan. Sabi ko nga, we base our investigations and our answers on facts. At saka mga na-conduct na hearings and investigations. So, hindi politika yan. Meron yan. Meron Sir, yan. malapit Meron ka yan. Merong pamumulitika yan. Pero ganyan naman talaga sa politika, di ba? Parang siya parang good criticism. Di ba? Parang good criticism siya kasi, kinokorek ng politician yung politician. Siyempre, kapag kinokorek ng politician yung kapwa niya politician, possible din na i-correct din siya. So, at least, magkakaroon sila ng punahan. Di ba? Di ba, yan yung gusto ng mga DDS. Yung ayaw punahin si VP Sara Duterte, ayaw punahin yung mga Duterte. Kasi nga daw, need ng utang na loob kasi sabay silang tumakbo, unity team. Kaso hindi na ganyan si PBBM Ang plano ni PBBM, kapag manalo na siya as a president or nung nanalo na siya as a president, tinanggal niya na yung kulay pula. Anong pinalit niya? Puti. Kasi sabi niya, pagsisilbihan niya lahat ng tao. Di ba? Hindi lang sa pula. Sa mga Duterte, sila Senator Bato, di ba, up until now, green pa rin yung pinagsisilbihan nila. Kaya nga, pilit nilang pinapadismiss yung impeachment Kasi pinagsisilbihan nila, green pa rin. Di ba? Nakakainis yan yung pinakagusto talaga ng mga DDS na parang, dapat may loyalty ka, dapat may utang na loob ka. Nasa politika kayo, tapos gusto nyo utang na loob. Kaya nga, ayaw natin sa political dynasty din talaga kasi dahil sa mga ganyan na may possibility na mag-e-end up sila na maabuso yung kapangyarihan. Tapos kayo ang gusto nyo,
magkasama tayong tumakbo ha, or may connection tayo, wag mo akong pakialaman dito sa gagawin ko. Eh, hindi naman pwede yan. Di ba? Kasi nasa politika nga kayo. Grabe yun, par. Environment, ano po tingin yung committees babagsak itong Dolomite Beach probe? Well, definitely, yun agad ang maiisip mo, yung sa environment. Pero depende yan eh. If basically, doon marirefer yan. Pag na-refer sa rules, I mean, the rules will find the appropriate committee to handle it. Eh, hindi rin natin alam kung sino mag-chairman ng committees pa. Pero, this is a working Congress naman. So, kung may mga referrals na ganyan on sensitive, different issues, I'm sure it will be tackled. Then, kung may mga findings tayo na kailangan pa ng investigasyon na that will have to constitute 2 or more committees, then we proceed. Last na lang po on my part. Hingin ko na lang din po yung reaction niyo po kasi yesterday in a press conference, sabi po ni Senator Joel Villanueva, they're looking at August 4 to reconvene as an impeachment court. And yung sabi niya po, I quote, "It looks like we are going to wait for 1 week to organize ourselves." At ang House, ganun din po. And then a week after, we can convene the impeachment court and have the defense and the prosecution present their cases. So from the original proposed calendar na July 30, yun pong start of the trial, it seems like mauusod dahil po August 4 daw po magre-convene yung impeachment court. Can we get your reaction po? Well, sabi ko, consistent naman tayo, no? Di ba? Sabi ko nga, it's well in the hands of the Senate. Scheduling, the different changes in schedule. May mga ganun naman na mangyayari eh. So, may mga unpredictable tayong scenarios na ano. Pero sabi ko nga, and if they maintain the calendar and their schedule, di okay naman with the House of Representatives yun. Kasi nga, parehang, I think, the prosecution is also waiting for this. Ang taong bayan naghihintay din. To take it more lightly siguro may formal schedule naman, may formal na communication hindi naman yata, ewan ko kung text na lang ang mangyayari sa susunod ng mga schedule, pero definitely we will Wait lang, men, nanalo ba ulit ito si Sir sa pagka-congressman, or tumakbo ba siya ulit? Comment nga kayo sa baba, curious ako, parang nakaligtaan ko eh. Lead of the Senate for this one. Thank you po. Thank you, Rose. We will take the next question from Kat Porbes of Radio Pilipinas. Ay, Kong Paolo. Follow up lang po dun sa August 4 po na sinabi po ng Senate na pag-reconvene nila. Sa inyo pong panig, ano po yung inyong mensahe kay VP Sara na at least ngayon meron na pong definite schedule na magsisimula na yung impeachment process na sabi din niya, ready daw siya to face, willing siya to face yung impeachment process. Although, yun nga, parang medyo ironically, meron pa rin siyang mga motion for dismissal na nakahain sa Senate Impeachment Court yung prayer and even with the Supreme Court. Yung defense team niya is probably on top of it. So, ika-calendar na lang nila yun. Malamang iti-text siya nung team. Tapos, dapat ready na rin sila by then. And, dapat mag-push na rin po siguro yung date na yun. At sabi ko, abangan natin kung magkakaroon ng changes. But, wala. Prep naman na, I'm sure prep na rin yung both sides. So, mahaba na rin po yung time na inantay natin. Sobrang haba talaga. Calendar lang sa phone o kaya text siya na ito yung dates ng schedule natin. So, ganun lang. Yep, prepare for both sides. And actually, the Senate should prepare also. Nice. Kasi pinagandaan na rin naman na nila. So, diba? For sure, kakabahan na si VP Sara niyan, par. bagong Congress na rin to. So. Sir, sa taong bayan po, ano po yung maipapayo ninyo sa taong bayan once nga po na mag-start naman po itong impeachment process? Well, sabi ko nga, naalala nyo yung time na nag-press con ako yung study pa more. Study pa. Naalala nyo yung time na yun. After that, nanatiling buhay yung talks ng impeachment, nanatiling buhay yung mga usapan ng impeachment. Yun po ang gusto ng taong bayan. Yung engage po sila at alam po nila yung mga nangyayari. Sabi nga po, pero hanggat hindi na open up yung trial, hindi nag-umpisa yung trial, war of opinions lahat ng mga nangyayari sa atin. Gera ng opinion nito. Why will we argue with opinion? Bakit tayo makikipagdebate sa opinion ng iba't ibang tao, iba't ibang actors? Dapat sa panahon ngayon, ang pinagdedebatehan sa kapaglalabanan na is facts and evidences. Tama. Facts and evidences talaga. Let's fact. Para maayos. Kaso lang, ang sad part, pinapastop nila, pinapadismiss nila yung impeachment. Kasi, kahit sang banda talaga, sobrang hirap kalabanin ng facts, ng evidence. Diba? Sometimes nga, tinatanim yung ebidensya as evidence. Pero ibang usapan naman tong kay VP Sara kasi for sure, may alam naman talaga sila dyan kasi dapat dati pa nasagot na yan or dapat sobrang confident nila dyan. Diba? Kasi kahit anong pamimiki talaga par, diba? Kung nasa tama ka talaga, pwede mong itama eh. Kaya nga yung mga issue na binabato kina PBBM,
Like kahit gaano kapeke para like yung mga drugs na positive negative or sa kahit saan mang ikinukonekta yung mga Marcoses or yung administration is parang nakukorek pa rin nila kasi may mga basihan eh. 'Di ba? Kinokorek siya. So, ngayon, ayan yung pinakamalaking kalaban ng mga Duterte. Yung facts talaga, yung evidences. Sana matapos na yan. Panty from GMA Online. Good morning, sir. Morning. Senator Villanueva also said in the same press conference na I hope the Supreme Court will immediately resolve the petitions regarding the impeachment to make sure that we, referring to the Senate, are on the right track. That's what he said. Right track. Indication ba to na baka gamitin na naman ng Senado yung unresolved petitions questioning the legality of the impeachment before the Supreme Court para hindi mag-convene as Senate impeachment court para madelay As po yung usual. trial. Ang-delay, medyo nade-delay, no? Tama. Hindi, Magugulat pa ba tayo sa mga delay-delay na yan? Sobrang dami nilang kakampi sa Senado eh. Possible talaga na mag-delay yan. Sa atin na lang talaga, dasal-dasal na lang. Sa kanila, delay-delay. Sa atin, dasal-dasal. naman yan, kung ano man ang utos sa atin ng Korte Suprema, kung ano man ang mga kailangan nila, well, the House, the Senate, di mag-comply tayo. Any kind of communication, any kind po na kailangan nila, magko-comply naman wala namang problema doon. Pero sabi nga, klarong-klaro naman po sa ating saligang batas na the impeachment court is an entity on its own. Kaya sabi ko rin po nung nakaraang ambush interview natin, the Senate will try and the Senate must try, no matter what. Sir, follow-up lang. So, they should not use that as an excuse to, hold the trial in abeyance. May mga tanong din kasi. So, kailangan nating respetuhin yung mga binato na question sa Supreme Court. Pero again, kabisado nyo na itong linya ko. It's a leadership call. The impeachment court has already constituted itself. Sila na yan It's a leadership call. Last, sir, on my part. The spokesperson of the Vice President, si Ruth Castello, said yesterday that the country will be able to save millions if the Supreme Court decides to rule in favor Wow. of the Vice President. Sang banda. Sa ngayon nga, halos wala nga nagawa yung Vice President Save millions. Talaga ba? Ano ba yung pinagbabasihan nila par? Save millions or baka sila yung makakasave ng millions kapag hinayaan pa rin? Sobrang dami nilang masisave na milyones. Ngayon pa nga lang, 600 million plus. Di ba? Baka para sa kanila lang yan. Save millions na yan. My goodness. Ayun nga, hindi magkakatrial. Yeah. Wala na impeachment trial. The Siguro impeachment kailangan niya ng cost-benefit analysis kasi she can't be throwing around statements like Tama. that. Aralin muna nilang maigi. And that, again, it's her opinion. Tsaka, So, opinion, tama. opinion lang to. Tsaka sasabihin niya rin yun kasi nandun siya sa panig ni BP Sara Alangan namang hindi kampihan niya yun makakancel siya doon. Maganda siguro Tama, aralin din tama, nila yun. tama. Sir, at this point, with the trial yet to proceed, Hmm. so wala pang basehan yung kanyang statement, would you say? Siguro premature. Baka, sabi ko nga, opinion lang niya talaga. So, ilan yung saving? Ilan yung benefit? Saan nanggaling yung hugot niya? So, baka sa next na Tama naman. Baka, grabe yun, saving millions. Baka sa ngayon, saving millions. Tapos kapag naging president yan, saving billions na. Diba? ko niya, maglabas siya ng matrix. Siyempre, di ba, what gets measured gets done. So, kung binabato mo lang yan for the sake of, di ba, Tama. sound bites, okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Lenesca. Marian Enriquez from TV5. Go ahead with your questions. Thank you. Thank you, Marian.
Haji Camino from Brigada News. Please proceed with your questions. Kong Paolo, good morning po. Morning. Tumaas po yung trust ratings ng House of Representatives in the last 3 months of the 19th Congress at isa po nga sa mga binabanggit ay yung mga hearings na ginawa po ng 19th Congress. Do you believe po na with all the issues na sinabi po ninyong parang marami pang dapat na tutukan sa 20th Congress, lalo pa po bang tataas yung trust ratings ng Kamara dahil po sa mga hearings na posibleng gawin this 20th Congress? Sana. Sana tumaas. Hindi, pero seriously, yun naman product naman ng trabaho. So, kung maraming issues na ma-raise at makikita po ng taong bayan na natututukan, na-address po yung mga issues na yan at nabibigyan ng pansin sa point po na mas naiintindihan nila at nakikita nila yung relevance ng mga ginagawa ng House, then I don't see a reason na hindi umangat yung trust rating na yan. But again, yung mga numbers na to, yung mga ratings na to, yung mga measure na yan, for me, booster lang yung mga yan eh. Kung bumaba man o tataas, nasa sa'yo yan on how you accept it. Kasi gagamitin mo yan to improve work. Matrix. Basically, statistics. So, saan ba ako nagkulang? Ano bang kailangan kong gawin? So, baka medyo mahina tayo sa ganitong areas. So, ano lang yan, hindi naman trophies yung mga yan for me. Basta, they're boosters basically on how we can measure the work of the House and how we respond to the needs of the people. Pero sabi niyo po kanina, nakikita Buti niyo ba to si Sir, hindi siya ganong magaspang Well, may mga pakwela lang siyang atake para sa mga Duterte, but overall mahusay para. vibrant Oo. ang composition ng 20th Congress. Pero may challenge po kasi, di ba, si late Representative Martin Romualdez, former Speaker ng 19th Congress, na higitan or lampasan pa po yung ng mga congressman ng 20th Congress yung na-accomplish nung 19th. So Yeah. palagay po ninyo, malalampasan, kaya pong lampasan yung mga nagawa. Well, yun talaga yung goal mo eh. Siyempre, you're never satisfied with status quo. Kailangan, pag nag-set ka ng goals mo, may short-term, mid-term, may long-term Tama. goals. No problem. With the arrival of the new set of congressmen, may mga new breed, may mga comebacking. Siyempre, lahat yan may individual na thoughts, may individual na priorities. So, ang sikreto dyan kung paano mo tatahiin para magkaisa kayo lahat at may sulong yung mga policies na sobrang importante. Again, the priority measures ng bansa natin. Number one, nakita nyo naman, nung nga pong nag-host si Speaker ng dinner with the neophytes, actually, mabigat din po yung pressure sa young guns. Hindi na nga kami tinatawag na young guns daw, pero ayaw nang tanggalin eh. Mas maganda na young guns pa rin. Niloko niya, parang pabiro niya sinabi na top guns na dapat, so kailangan mag-level up na. So may challenge din on our part sa mga YG to level up. And syempre, alam niyo naman, kami naman dito sa yung transition ng 19th to 20th Congress, actually excited lahat na bumalik sa trabaho, saka mag-umpisa ng 20th Congress. May barong na nga ako eh. Nagpagawa na ako ng bagong barong. Galing sa Kuwela pa rin talaga. Notan, made from yung silkworm namin doon. The silk is called BBM silk. Saka hindi siya maganda siya, hindi siya masakit sa bulsa, pero aesthetic. Wala, dinedicate nila kasi the school that created the silk was from Don Mariano Marcos State University. So diba? Okay. Pero okay, sir, may daw ngayon may hot shots daw po ngayon sa House of Representatives. Nakita ko nga sa nakasama namin actually katabi namin sila ng table. Sabi, pogi yung mga bata, ang gaganda ng lalaki. Medyo, pero mahalata mo rin na actually ang babait nila, saka nag-engage talaga sila Parang marami na rin silang plano, not as a group, pero individually, parang kinausap naman nila yung mga ibang young guns, kinausap nila parang marami silang gustong isulong. Shout out sa sa mga bagong pasok, 'di ba? So sana wag kayong ano bang tawag diyan? Wag kayong magiging fanatic din. Okay, maging diehard sa mga politiko lang din. Dapat sundin nyo kung ano yung tama talaga, 'di ba? Kasi baka yung iba diyan nagpagpasok kapag halimbawa magaya nung yung pirma-pirma mga congressman, 'di ba? Na may pa-impeach. Yung iba matatakot mga Duterte pala to. Takot tayo dito, baka hindi na tayo boto. So sana walang ganyan Dapat kung ano yung tama, ano yung nakita nyo, ano yung may mga ebidensya, yun yung suportahan nyo. Diba? So payo lang natin yan sa mga tagpapayo Sabi ko dun sa mga kasama namin, sabi ko parang mas pogi itong mga to sa atin sabi ko.
Di bale, sabi ko, mas malakas naman yung appeal natin, sabi ko. Wow. Okay, sir, may house-to-house agenda po yata, may regional consultations po yata si former Speaker Romualdez with different leaders sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Ito po bang consultations na ito to align with the national development goals, palagay ho ninyo makakatulong din para mas mapabilis yung process po natin ng legislation dito sa House, and of course mas dumami yung mga maipapasa po natin pagdating ng 20th? Hindi lang naman ginagawa ni Speaker Martin yun nitong transition eh. Actually, during the past 3 years, ginagawa po niya yan, lalo pag meron kami mga bagong Pilipinas Servicio Fairs. Nagko-consult din siya, consultation meetings with the locals na nag-host, councilors, board members, mayors, governors, vice governors. So, it's nothing new, but it's a nice practice para in touch ka pa rin sa ground. Na kahit na bulk ng work namin nandito sa Manila, alam mo naman ang politika, all politics is local. So, dapat yung paa mo nasa ground pa rin. So, maganda, best practice actually, and one of the best practices ng House. Sana tuloy-tuloy pa rin hanggang sa 20th Congress. Thank you, Kapal. So, yan, hanggang dito na lang muna para tapusin muna natin dito, ano, and then kayo, anong masasabi nyo dito? So, full video nito, original video link in the description box below, panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par, yan, Boss Balita TV, subscribe nyo rin, ano. And also, courtesy na rin sa House of Representatives. So, kita nyo naman yun. Grabe talaga si Auntie Amy. Hindi mo talaga masasabi si Auntie Amy kung diehard Duterte or sip-sip Duterte or ano ba? 'Di ba? Well, for sure meron din namang tinitingnan siya as solid politician. Ginagawa daw yung tama, 'di ba? Pero yun nga sabi ko nga sa inyo, yung Duterte bill na yan. 'Di ba? Dapat hindi nila tingnan din nila yung other side, 'di ba? Na parang bakit nga ba dinala si Duterte doon? Sige, pwede yan sa ibang tao talaga kung bigla-bigla na lang dadalhin doon, 'di ba? Pero yung ganyan, yung crime against humanity na yan, na yan nakapaskil na yan 'di ba? Nakasulat na yan 'di ba? Nakalista na yan doon, so hindi mo na pwedeng burahin yan. Kasi yun nga, mas maganda din naman kasi kung yung natin, yung politics natin is meron siyang meron siyang anong tawag dyan? Meron siyang magandang talaga sa bansa natin. 'Di ba? Hindi lang yung puro, kakilala ko si diehard ako Duterte, kaibigan ko si Duterte, so gagawa ako ng bill para dyan. Diba? Kasi yung politika hindi naman supposed to be para sa mga kaibigan or pabor-pabor. Kasi kayo tatanungin ko kayo, yung bill na yan, do you think hindi para kay Senator Bato yan? Sige, sabihin na natin, sobrang ganda ng nila, sobrang ganda ng plano nila para yung mga ibang kababayan natin naman is hindi basta-bastang madala doon sa ibang bansa. Pero si Bato, di ba? Parang protektado si Bato talaga dyan Kahit saan mong banda tingnan, protektado talaga si Bato dyan Actually, yung bill na yan, parang kay Bato lang talaga. Di ba? Tiniming talaga sa time ni Bato, di ba? Lulusot pa nga si Bato kung ganyan. Tapos, syempre, expected na natin yan. Kung if ever maipasa nga yung bill ni Amy, tapos kukunin na si Bato ng ICC, syempre lilitaw yung mga diehard senators nila dyan. Makikipag-argue yan. So ngayon yung sabihin na para talaga yan sa ordinaryong mamamayan. 'Di ba? Kasi si Senator Bato, sige, given in fact na talaga siya, kababayan natin siya, pero minsan din siyang kalaban ng taong bayan Kalaban ba? Parang ganun. Hindi ko kung yun yung exact word, pero isa siya sa sa kumitil doon sa mga kababayan natin, 'di ba? Yung war on drugs nila. Sobrang dami. Biglang tinanggalan ng ng rights Human rights biglang tinanggalan ng human rights. Tapos nung Senate hearing ni Atong Ang, may paganon-ganon pa si Bato na syempre, kawawa naman, may buhay rin ng mga taong yan. May buhay rin yung mga taong yan. Parang duality, ganon. Diba? Kasi bumabanat ka
sa mga gumagawa ng ganyan na hindi binibigyan ng pagkakataon yung ibang mga tao, iginagawa nyo rin naman nung time nyo. Diba? Tapos ngayon, kapag singilan na, sobrang natatakot na kayo sa singilan. Biglang gagawa kayo ng bill para lang maprotektahan kayo. Diba? Tapos ngayon, sasabihin ni Senator Amy na yung ginagawa niya is hindi siya nagpapabango or nagpapaano sa mga Duterte. Pero kita niyo naman, simula nung sa arrest ni FPRD, tapos ngayon Senator Bato. 'Di ba? Sobrang halata na eh. Iba talaga. So kayo na masasabi niyo dito kay Senator Amy Marcos? Comment down below. Kay Senator Bato din sa upcoming ICC niya. And then dito sa mga congressman din Kodos, sa House of Representatives, sila Sir Paulo, kasi din talaga, walang takot par, 'di ba? Willing din talagang pitik-pitikan yung past administration. So anyways, hanggang dito na lang muna. So again, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.